Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Magkakaroon ng alignment ng mga alliances siya, no? In preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang matatalo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin? Lame duck president na itong si Marcos Jr. pagpasok ng 2026. Actually, 2025 pa lang, lame duck president na siya eh. Doon pa lang ho sa naging resulta ng 2025 midterm election, talagang makikita na ng ating mga kababayan na wala na talagang bitaw itong presidente na to. Lalo na ngayong lumabas itong issue ng mga maanomalyang flood control project. At meron hong banat dyan itong si Auntie Claire, nako papasadahan ho natin yan. At itong si Father Flavi, nako meron ho siyang banat sa mga DDS. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Auntie Claire, ha? Naung saan bumanat ho itong isa sa mga tuta nitong si Marcos Jr. at kanyang banat na so 4 months marami nang nangyari pero sa 6 na taon noong nakaraang administrasyon ang dami ng inaming ghost project. Anong inamin? Walang inaaming ghost project. Ang maraming ghost project, itong administrasyon na to, sandamukal na ghost project diyan sa Bulacan 1st District Engineering Office, di ba? Hindi yung mga proyektong nadidiscover ngayon na ghost project, inumpisahan dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. At kung sakaling maraming ghost project nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado ho tayo maghahalong balat sa pinalupan dyan. Nung panahon ni Tatay Digong, ang mga congressman ika nga namayat dahil hindi ho nila nagagawa yung mga pinaggagawa nila ngayong mga panahon na to. Sa 4 na buwan naiinip, paano yung 6 na taon na walang nangyari? Pananagutan. Anong pananagutan? Pambihira. Kung merong kailangang sagutin ng nagdang administrasyon, sa tindi ng saltik ng mga amo mo, bago unahin yung mga maanomalyang flood control project, naglabasan na yung mga ebidensya kung meron mang anomalya na nangyari noong panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sigurado ho tayo dito mga kababayan, wala ho. Wala ho silang ebidensya na makapagtuturo na maraming anomalya ang nangyari sa panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema dito ito ho mga kababayan. Ang nagbulgar, ito ho talaga, si Marcos Jr. naman ho talaga ang nagbulgar nung 5,500 flood control nung kanyang SONA nung 2023 ay 2024, di ba? Binida niya 5,500 flood control na ang nagagawa ng kanyang administrasyon. Yung 5,500 flood control kanino niya ba ikinikredit yun? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ba? Hindi, sa kanya. Maya-maya, anong nangyari? Umulan pagkatapos ng kanyang SONA. Ano nangyari? Lubog ang buong Metro Manila. Ngayon ho mga kababayan, gumasta ang sambayan ng Pilipino ng 1.5 billion peso kada araw sa nakalipas na 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon, talagang bilyon ho ang ginagasta natin dito sa mga maanomalyang flood control project na to. 1.5 billion peso kada araw ho. Hindi ho galing sa atin yan. Yung privilege speech din nitong si Joel Villanueva. Siya ho ay yung kanyang speech noong lubog ang Bulacan,
doon ho unang lumabas yung 1.5 billion peso kada araw na winawaldas ng administrasyon itong si Marcos Jr. para sa mga flood control projects na hindi gumagana. Ngayon, sinong may kasalanan dito sa napakatinding mga mangyayaring baha sa mga susunod na buwan? Kasi yan ang sigurado natin dito sa PH Update. Yung damage na ginawa ng administrasyon na to ni Marcos Jr., mararamdaman ho yan pagkalipas nitong si Vice President Sara Duterte at ang susunod na presidente, kasi matindi ho talaga ang damage na ginawa nitong bangag na to, hindi lang ho sa mga infrastruktura, sa ating ekonomiya, sa kalagayan ng safety sa ating bansa. Talaga ho ginibaho itong si Marcos Jr. ang Pilipinas. Ganon ho katindi. Ngayon, siyempre, wala pang bagyo. Ika nga, wala pang ulan. Wala pang malalakas na hangin. Wala pang magre-remind sa sambayan ng Pilipino kung gaano katindi ang ginawang panggigiba nitong mga adik na to sa Pilipinas. Pero once na humampas na sa atin ang kauna-unahang bagyo nitong 2026, mariremind na naman ang ating mga kababayan kung gaano kawalang kwenta itong presidente na to. Kaya ang atin ho dito mga kababayan, pag meron ho kayong nakitang post na kagaya nito, i-share nyo ho at magkomento ho kayo para makita ng sambayan ng Pilipino at ng Malacanang na marami nang hindi natutuwa sa mga pinaggagawa nila. Di ba? Mantakin mo, ang issue 1.5 billion kada araw na winawaldas para dito sa mga flood control na to. Noong 2025, siguro ngayon 2026, medyo maglelelo na sila dahil ika nga nabisto na yung pandarambong na ginagawa nila sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Doon sa nakalipas na 3 taon, especially noong 2024 at nakalipas na 2025, talagang matindi ho ang pagnanakaw na ginagawa. Kaya, di ba? Mali-maletang pera ang dinideliver. Di umano, pasi dito kay Appropriation Chairperson Saldico, dito kay Martin Romualdez, at dito kay Marcos Jr. 1.5 billion kada araw ang ginagasta dyan sa mga flood control na yan. Kaya hindi ko katakataka kung meron man silang i-deliver na ganong kalaking halaga sa mga bahay na itong mga magpinsan na to dyan sa Forbes Park. At ngayon naman ho mga kababayan, sagutin naman ho natin itong si Father. Meron ho siyang inaanyayahan niya daw ho yung mga DDS. Pakinggan natin to, game. Na nakikiusap kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayahan akong BDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Anong pagmimilayan natin? Yung Kanto Gaming? Yung pinapanood mo, Brad? Yung sinusubaybayan mong page? Meron ho tayo nakitang post na kung saan kinukumpara itong bangag na pari na to, bangag noon, pero ngayon bangag na lang siya sa pagsuporta sa mga bangag. Yun na lang ang kinababangagan. Pero dati talagang bangag yan, sa nagpapagulong ho ng bato dati yan. Dati. Pero ngayon, ang pinapagulong na lang niya yung pagsuporta niya sa mga bangag. Kinumpara ho yung kinahaharap na problema nitong si Pastor Kibuloy dito sa kahiligan nitong pari na to. Ang problema ho dito ganito. Pastor Kibuloy, may harong politika. Okay? Kaya Pastor Kibuloy, yung mga witness na iprinisinta, kung hihimayin yung kanilang mga testimonya, talaga namang inareglo. Yung kay Pastor Kibuloy, wala na ang kaso, patay na ang kaso, binuhay pa nila para madispatcha siya at para mapatigil yung isa sa mga matindi kong sumuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yan mga kababayan, ang nangyayari kay Pastor Kibuloy, konektado sa mga Duterte. Kaso itong kay Father Flavi iba Yung kay Father Flavi ho, official Facebook page na nakafollow sa Kanto Gaming. At yung content ng Kanto Gaming na yon walang ginagawa kundi puro kakantuhan. 'Di ba? Yun ang pinapalo niya. Si Pastor Kibuloy ba nakapalo diyan? Oo, meron siyang kaso. At yung kaso niya nga mabibigat kung ating maririnig. Pero kung susuriin at talagang makikita ang ebidensya, lalo na magpipresenta si Risa Ontiveros alias Amanda, anak ng toko. Asan na si alias Rene? Pambihira. Nag-atrasan na ho yung mga yan. Etong si
yung mga affidavit nila, ika nga, yung ginawa nilang affidavit para dito kay Risa Hontiveros, ika nga, binawi na ho nila sa video pa. Yung sigurong alias Amanda, ano yun, ika nga, yung mga testimonya yun noon, sobrang hina, na kung saan kung parehas lang talaga ang panahon ngayon, matagal na hong nakalaya ang si Pastor Kibuloy. Pero ang nangyayari dito mga kababayan, dahil nga naman pagka nakalaya yan, lalo na mag-2028 election, at nakita naman ho na ng sambay ng Pilipino, kahit na nakakulong yan, talagang yung pagsuporta sa Duterte at sa mga advokasya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga talagang napakatindi. Sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, kahit paano ho natin tingnan, sa mga sumusuporta at nagmamahal sa mga Duterte, yan hong si Pastor Kibuloy, isa sa mga ika nga talagang nagsakripisyo. Nagsasakripisyo mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Di ba? Sa kanyang pagsuporta, ang network, ang KOJC, lahat ho ng konektado sa kanya, talagang kung pwedeng gibain ng administrasyon na to, gagawin ho nila. Pambira. Jose Maria College, anong kinalaman nun doon sa inahanap nila? Maghuhukay ka doon kasi may heartbeat. Ganon ho katindi. At yung peklat, yung sugat na ginawa netong administrasyon na to, diyan sa mga kababayan nating membro ng KOJC, talaga ho napakatindi niyan. Hindi ho basta-basta maghihilom yan. At hindi ho natin, kung tayo tatanungin, kailangan pagbayaran ng mga gumawa doon sa mga kalapastanganan na yon diyan sa mga kababayan nating membro ng KOJC. At sa panahon itong si Vice President Sara Duterte, sana magkahustisya. Yung ginawang pananakit, pambabalya, di ba, pananakot, trauma, inahatid nung ginawa nitong si Marcos Jr. diyan sa mga kababayan natin na yan, na miyembro ng KOJC. Ayun na mga kababayan, re-recta na ho tayo. Tuloy na si Father Flavi. Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Yung simbahan, patuloy na aabot. Yan ang problema. Kinakaladkad mo ang simbahan sa mga kabalbalan mo, Father. Walang kinalaman ng simbahan dyan sa mga kalokohan mo na yan. Kaya pagka ikaw, nakita ka nakafollow doon sa Kanto Gaming, pati yung mga matitinong pare, hindi yung natin linalahat, ha? Meron hong matinong pare, meron hong mahuhusay niyan ng mga ika nga yung talagang pinaninindigan nila ang pagiging pare nila. Tayo, hindi tayo pare. Kung isa o dalawang beses, may nakita tayong post na kumikembot o kung ano pa, walang problema kasi hindi naman ako pare. Napadaan sa feeds ko yan. Aksidente, na-follow ko, walang problema. Bakit? Hindi naman ako pare eh. Anong magagawa ko? Dumaan. Pero kung ikaw pare, kaya nga pare, kumbaga, para doon sa mga dumidepensa na lalaki pa rin naman siya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Mali, hindi ganoon. Kaya ka nga nagpare, kasi yung tawag ng laman, ika nga yan yung unang pinagtagumpayan sa pagpasok mo bilang pare. Di nyo naman alam, huwag kayong magbida-bida. Nagasyo, lalaki pa rin naman siya. Ano naman to ka? Hindi ganun yun. Kaya karamihan ng mga nag-ano, hindi naman sa ano ha, karamihan ng mga nagpapare. Parang medyo malambot. Etong si Father Flavi matigas pa rin Wala na. Hindi ganun ho yun. Di ba? Yun ang una mong pagtatagumpayan sa pagpasok dyan sa seminaryo. Yung tawag ng laman, ika nga, di ba? Mapagtagumpayan mo yan. Bumigay ito dyan. Dumaan sa page niya yung kumikending na babae. Ngayon, nakita niya yung follow. Na-follow niya, aksidente, di ba? Pero kung hindi ka pare, naka-follow ka dyan, anak ng toko, siguro talagang barakong-barako ka. At talagang mahilig ka sa mga kumikending, di ba? Ano na lang, mag-unfollow ka na lang, Father, huwag na natin palakihin yung issue. Wala namang problema yan. Kung talagang hilig mo yan, wala tayong magagawa dyan. Lipat po tayo dito kay, noon pa man po pala, ang MOU na yan, i-release na yan nitong si yumaong dating senadora Miriam Defensor, ang presidente na hindi nakamtan ng sambayan ng Pilipino, na kung sakaling ito naging presidente natin, sa tingin na ho natin, ganito ba kalagayan ng Pilipinas? Sa tingin ho natin, ganito pa rin. Kasi
Una sa lahat, noong mga panahon na yun, yung mga komunista, mainstream media, Amerika, pagka hindi talaga nagpapakaaso sa mga Amerikano ang presidente noong mga panahon na yun, dalawang bagay lang mangyayari: magugurgur ka o matatanggal ka. Malamang sa malamang kung talagang kahit na anong husay mo pa, pagka trinabaho ka ng Amerika, ngayon na lang hindi nangyayari yan. Nahihirapan sila, lalo na kasi mulat ng sambay ng Pilipino at merong mainstream media. Pero nung panahon nitong si FBR at nitong si Miriam, sila naglalaban na tanong, kung di tayo nagkakamali, talagang bata ng mga Amerikano, itong si FBR. Kaya kahit na panalo na itong si, Ma'am Miriam, ganun ho talaga magagawa natin. Yun ang gustong gawin nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 national election. Hindi lang ho nangyari. Dahil nga, pagka dinaya ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakagulo Pilipinas. Ito ang sabi nitong si former Senator Miriam Defensor, diyan saan na yan MOOE. MOOE, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Yeah. Yan. Ang ating punto dito ay ganito. Bawat buwan, meron kang MOOE. Bakit ngayon, ng additional MOOE kuno, binibigay sa Pasko? Sarado ng opisina Tapos, Ako, matindi yan. Tanong natin yan kay Puno. Tanong ho natin yan kay Puno. Bakit sarado na opisina niya, tumatanggap pa rin siya ng MOOE niya? Tanong ho natin doon sa mga congressman na ngayong mga panahon na to, talagang believe sa kanilang mga ginagawa dyan sa House of Representatives at akalabo kung sinong mga santot santa. Kaya yung tipong parang di makabasag pinggan. Yung kung titingnan mo, kung papakinggan mo ang pagsasalita nila, hindi ko talaga sila nagnanakaw. Pero meron ho silang kulang-kulang 1 milyon kada buwan na MOOE na hindi liniliquidate via resibo. Voucher lang, sabi nito si Toby Chanko. Bira. isang taon, pag Enero, meron ka ng 2 million for for your- MOOE That's ulit. right. I see. That's Very why good. making such a big racket about MOOE. Ilagay na Yun ang problema. Kaya pala nga nag-aalburot sitong si Ma'am Miriam dahil talagang problematiko ho yung yung MOOE na yan, 'di ba? O lumipat na ho tayo dito kay lame duck president. Lagay lang kita dito anti-clear para ma-remind ng ating mga kababayan kung gaano ka kawalang kwentang presidential spokesperson. Siya ho talaga spokesperson ngayon. Sino pa ba, 'di ba? Siya ho spokesperson ngayon. O ito game. Bagsak ang trust rating ni PBBM sa latest surveys ng SWS at Pulse Asia. Nako. Bakit naman kaya? Kausapin natin ngayon si political analyst Lester Balmatero para sa kanyang mga opinyon. si Magandang Lester, gabi po si sa Lester. inyo, Professor. Apropos ito. Hi Corina, magandang gabi. Pakinggan nun natin kung anong mga punto de vista ng mga eksperto dyan sa approval at trust rating na yan itong sinagpa. At Happy New Year. Happy New Year! So Happy New parang Year hindi sa masyadong happy ang Malacanang sa ngayon. Ano po? Dahil po dito sa -3, kung hindi po ako nagkakamali, ang naging rating ngayon, trust rating ni Pangulong BBM. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan? Well, yung survey na nilabas ng Pulse Asia, based doon, ang pinaka number one na issue ng mga Pilipino ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pero ganito siya, no? Kasi kung titignan mo, yung inflation naman natin, according to our data, nasa 1.6% lang yung inflation. Ibig sabihin bumaba, yan, no? Or nag-ease yung inflation natin this year compared to last year. Ibig sabihin, hindi nararamdaman ng taong bayan yung pagbaba o yung pag-ease ng inflation natin. Pangalawa, mukhang may kulang din doon sa pag-communicate, no, kung ano man yung ginagawa ng gobyerno sa tao. Tsaka tandaan din natin yung Pulse Asia survey, ginawa siya December. So papunta tayo ng Christmas season. Tapos maririnig mo yung mga comments coming from say DTI, no, na kasya yung 500. Mas naramdaman ng taong bayan na na hindi kasya at hindi nila afford, no, yung mga pagkain o handa this coming December. Tapos kasabay pa nun ay yung malaking yung issues pagdating doon sa graft and corruption. I think nakita ng taong bayan na yung issue ng graft ng corruption ay hindi lang siya issue per se, no, ng corruption. Ang issue ng corruption ay related, no, doon sa kakulangan ng serbisyo para sa taong bayan. Okay, so nakikita po ba ninyo ang medyo kaibang
findings sa survey ng SWS at ng Pulse Asia. Ano po ang ibig sabihin nun? Well, yung sa SWS nasa 30% din, no? Yung trust rating ng Pangulo. Doon sa Pulse Asia nandoon din nasa roughly 30% din yung trust rating ng Pangulo. Mukhang nagkaiba doon sa distrust. Kasi yung sa Pulse Asia nangyari siya I think November, no? Yung sa yung sa SWS November siya ginawa. Tapos yung sa Pulse Asia naman ay December siya ginawa. Tingin ko malaking bagay yung pagpasok ng Disyembre papunta doon sa Pasko. Mas lalong naramdaman, no, nung taong bayan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. O hindi nila naramdaman, no, yung pag-ease ng inflation, tapos palala pa, no, yung issue ng korupsyon. Tapos mukhang nagkulang yung ating yung Malacanang, no, yung administration doon sa kanilang mga pangako, especially yung mga mananagot doon sa corruption issues. Okay, so is it that alarming? Hindi po ba lahat ng mga pangulo na nasa ganitong estado na sa kanilang termino ay bumababa, but is this lower than expected? Yes, lower than expected. Grabe, ito. no? Tapos panahon ito, Ano kasi yan yung tipong ngayong mga panahon na to papasok ng 2026, talagang yung mga survey mamamayagpag na ho yan Diyan na ho, diyan na ho papaldo yung mga survey firm, di ba? Kung magkakaaregluhan, para ho nilang binibenta ang opinion, reaksyon o pananaw ng sambayan ng Pilipino dito sa mga walang yang adik na to. Kaya naman, para dito sa mga survey firm na to, dahil tayo ay naniniwala, ngayon na yung panahon na talagang marami na hong maglalabas ang mga survey, especially yung presidential survey. Naku, mainit yan. Diba? Mainit na mainit ho yan. At sigurado ho tayo ang mamamayagpag dyan. Itong si Vice President. Sure ball na ho yan, mga kababayan. Magsisurvey pa tayo. Magsisurvey pa ba para sa presidential bet? Mga makakalabang kay BP Sara. Magsisurvey pa ba tayo? Huwag na! Pagsasayang pa kayo ng oras. Huwag na, survey nyo na lang yung trust rating at approval rating ni Marcos Jr. Kung satisfied ba ang sambayan ng Pilipino sa sa lansan ng administrasyon sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan lang survey natin. Pero presidential, sayang lang pera nyo dyan. Tatanong kayo, halimbawa, kukuha kayo ng 3,000 makikipag-participate dyan sa survey na yan. O tatanungin nyo, sino gusto yung maging presidente? O yung 2,800, sasabihin nila si BP Sara. Next month, ganun. Yeah, imagine niyo na lang mga kababayan, since day one ng administrasyon nitong si Marcos Jr., nagtatanong ho sila kung sino ang gusto nilang maging presidente sa 2028. Apat na taon na nakakalipas, iisa pa rin ang sagot ng sambayan ng Pilipino. Nag-impeachment na sila lahat-lahat, si BP Sara pa rin ang gustong maging presidente ng ating mga kababayan. Paano yun? Ang gagawin natin doon? Diba? Sasayang lang kayo ng oras dyan. Kung ako sa inyo, pagpukusan nyo na lang yung mga bagay-bagay na kung saan talagang makakatulong kayo. Kunyari, yung pagdating sa trabaho. Sang-ayon ba kayo sa pagtalakay ng pagtulong ng pamahalaan para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan? Yung mga meron ba, nararamdaman nyo ba ang pamumuno ng sang-ading na presidente? Kung yung mga ganong klaseng tanong. Pero yung pagiging presidente, day one pa lang nagsasurvey na tayo. Ika nga dapit hapon ng administrasyon na to, Sara Duterte pa rin ang gusto maging presidente ng mga Pilipino. Yung huling ganito na negative ay panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, no? So alarming siya in a sense that baka pwede, kasi mukhang papasok na siya, no? Baka pumasok siya doon sa pagiging lame duck presidency, no? At kapag ka lame duck presidency ka, yung mga panukala, mga batas, mga policies, mga programa na nais mong i-push, posibleng hindi completely magawa. Pangalawa, dahil papasok na rin tayo doon sa election season. Tingin ko this coming year, no, itong taon na to, 2026, magkakaroon ng alignment ng mga alliances yan, no, in preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang matatalo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Paano naman kaya siya makakabawi, Prof? Okay. Dalawang bagay, no? Kasi yung, sabi ko nga,
yung main yan. issue ng mga Pilipino. Yan pinaka gusto kong gusto kong malaman kung meron pa bang bawi itong si Marcos Jr. Kasi base sa ating nakikita, wala ho siyang bawi. Kahit paano natin pagbalik-balik ta rin ng ating bolang kristal, hindi ho makakabawi itong si Marcos Jr. Una sa lahat, wasted ho siya eh. Ika nga bangag ho siya. Wala ho siya sa tamang kaisipan.